Magandang araw at maligayang pagdating sa inyong lahat. Inihahandog ng Filipino Formal ang buhay ni Buddha, Bodhisattva. Ewan ko ba sa mga batang yun? Napakatamad! Eh kayo, kilala niyo na ba si Buddha? Ikaw ang magdidikta ng kaparusahan.
dapat pangalaga. Siya ang pinuno ng hinaharap. Si Siddhartha Gautama. Siddhartha! 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 Magbigay gala ay Prinsipe Gautama Siddhartha! Pagpupugay! Pagpupugay! Siddhartha, anak. Ama. Sa loob ng palasyo'y ligtas ka. Hindi mo na kailangan lumabas. Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, narito na at wala ng iba. Ang lahat ng ito'y para lamang sa iyo. At iyon ang aking lubos na pinagpapasalamat. Ialay mo! Ialay mo! Alam kong wala na akong hahanapin pang iba. Ang damit na sukat sa aking kapisigan, ang pagkain na gahapi ng sarap at sustansya. At ang mga babae, kailangan pa bang papurihan? Ito ay sa akin at sa akin lang. Maging ang kahariang ito. Maging ang inang ng sanlibutan ay sa iyo at sa iyo lamang, Siddhartha. Ipinakikilala ko sa iyo si Yashodhara. Ngunit, sinong mag-aakal sa iyong pagatan sa kakulangang maunawaan ang hulog ng kabanalan? Kung isasaglang mo sa akin ang iyong mga binti, iaalay ko sa iyo ang saktulang ligaya, Siddhartha. Kurulis ng aking palaso sa hangin pinatapag, dinaig silang lahat. Masapul ka lang. Pagtanggi ng aking ama ay hindi mo alintana. Ikaw ay nagpatunay sa mo ng iyong buhay. Mananatili ako sa iyong tabi. Asa? Paglisan mo sa akin ay isang bigat, Siddhartha. Kung gayon, asa ang walang sakit? Ikaw ang aking pinipili. Hindi. Ang pagpuso. Matikas ang araw para sa isang paglalakbay. Naway gayaan ako ng lakas, talino sa timyas ng aking buhay. Ilabas kanta ko ang aking butihing kabalo. Tatalutunin natin ang pinakamalalayong pulo sa aking nasasakupan. Hayo! Kanta ko! Hayo! Mawawala ng liwanag at magdidilim
rin. Kailanman. Ganito pa ang kapalaran ng tao. Nawawala, naglalakad, nag-iisa. Hayop! Kanta ko! Hayop! Anong lunas sa bigati ng katawan? Anong mga pagpapahilom na sugat na magpakailan pa man? Kanta ka. Hayo! Kanta ka. Hayo! Dahil siya, maaaring ipagin pagkaman, ngunit hindi mo maranasan. Kakawin sa sinibili, ang magagawa mo na ay hindi pabalik. Ngayon tayo humingi sa ating pag-iisip. Hayo! Kanta ko. Hayo! Tinakasan sila, inalo karinlan, sa kasulong-sulungan, tatagpuin ang kasagutan. Pagkat kay tagal sa sarap ako'y namihasa, ngayon'y pinipili ko ang pag-usa. May mali sa aking mundong kinagpapayas na may tatago sa aking kaalaman. Oras na sa pagtuklas. Oras na ng pag-isa. Pag-uus. Itinakda kang maghari sa daklinang imperyo. Bumalik ka. At ang lahat ng ito ay mapapasayo. Hindi. Anong hindi? Ang lahat ng kaligayahan, ang lahat ng tangyaan, ano pa bang mahihiling
hindi pasisisi. Hindi pagdatingan, hindi pasisisi. Masakit man sa aking kalooban. Ito na ang aking kawalan. Damhin mo ang presensya ng damhin mo ang nasa paligid mo. Pakiramdaman mo ang binubulong nito. Siddhartha, pakinggan mo ang bulong, ang nilalaman ng puso mo. Nariyan ang katotohanan at kapayapaan, Siddhartha. Sa pagkalit ko ng isang bagay, kailangan ko bagay ang bayo sa mundo. Kapag ako ay pinarusahan, matatakasan ko ang intensyon. Aarukin ang kahinaan ng aking katawan at hangganan ng aking buhay tungo sa bagong kasalukuyan. Hindi ko man nilangyain man ang pinapay para sana sa mga kalabensyan. Hindi man nilangyain sa aking panalaman ang likidong ng aming luha. At hinitiis na lamang ang kating ay kabok na galing sa init ng araw. Kahit ang luha ay hindi na lumilawin. Kahit ang luha ay hindi na lumilawin. Pinili ko ang pagtuso. Pinili ko ang pagtuso. Pinili ko gaan sa puso at kapayapaan ng aking kalamnan, kasiyahan ng aming laba. Kapayapaan ng mundo ay aking nadarama. Ito na ba ang kasagutan? Pagdurusa. Pinili ko ang pagdurusa. Hindi sapat ang lahat ng aking dinanas ng ilang at masakit.
mapailalim lamang ang ating pagkatapos sa kaalaman. Ngunit patuloy kong gugulaburin at paiilaminin ang sagot na nanunukot sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa wakas, ito na ang aking buhay. Natapos na ang aking paghahanap. Ito na ang aking payapang buhay. Hindi na muli ako aalis sa ilalim ng puno na. Kaya ngayon, ito ang nakatakda at iyon ang magaganap. Narito ang tatlong magaganda kong mga anak. Tignan natin ang tatay ng iyong nasa naman. Ito ang mundo ko. At walang sino mang may kakayahang lampasan ng kaya kong gawin. Tulungan ka, Siddhartha. Isa ka lamang hamak na nilalang. At kaya ko magpalahin ang lahat sa aking nais. Ang mundo ang saksi. Hindi ikaw ang mundo. Ang mundo ay nasa ilalim ng aking pangalan. At ang mundo ngayon ay nagkakaroon ng kaganapang karimari-maring at hindi ka nais-nais dahil sa iyong kagagawan. Ni minsan ay hindi ko man lang naramdaman ang kamatayan. Dahil patuloy akong namumuhay at nabubuhay sa ibang kaanyuan at sa ibang pagkatao. Ito ang kakayahan na takot ang ibang ituro sa umuusbong simbolo ng bulaklak ng mundo ito. Kung alam lamang nila ang kakayahan at kagandahan ng kaliwanagan, malamang
ay makakamit nila ang katotohanan at kalwalhatian. Paano mo maipapahayag ang aral ng kalwalhatian sa mga tao na hindi pa nakakakita o nakararanas ito? Ang landas ng kaliwanagan ay puno ng pagsubok at bawat katabang ay puno ng pagdududa. Ilang mga siba at kawawa itong nagsasalita. Sino bang yung guro na nagturo sa'yo ng kanyang kaalaman? Wala akong guro. Tanging ang sarili ko lamang ang nakatuntun sa kalwanagan at sa kalwalhatian. Tanging ang aking pag-iisip at katahimikan ng aking puso ang nagtulak sa aking magtuntun ang siya. Huwag siya. Hindi mo matutunan. Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo ang iyong sarili. Tawa-aw. Mabaho. Madungis. Patatin. Pagkatulad lamang tayo. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi ka naiiba sa mga ordinaryong tao. Katulad ka lang namin. Sa mga ordinaryo, hindi mo mararating ang moksha. Ang kaliwanagan ay hindi nakikita sa mata ng ibang tao. Ito ay nakikita mismo sa guro na nasa loob ng pagkatao. Sa guro na nasa loob ng iyong puso. Silve. Napaka-imposible ang sinasabi mo. Ang piliin ang pagdurusa. Ang piliin ang pagdurusa. Sa mundo, puno ng pagdurusa, ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang sa katotohanan. Kung ang iyong buhay ay palalagiin mo ng pagnanasa, malamang wala akong matutulungan. Ang kaligayahan ay hindi sagot sa kalwalhatian. Ito ay nag-uugat sa pagdurusa. Pagdurusa. Pinili mo ang pagdurusa. Pagdurusa. Pinili mo ang pagdurusa. Napakaganda ng aking pagdurusa. Napakaganda. Hindi na ako kailangang lipunan. Dahil pa man, ako ay magbabahagi sa inyo ng mga aral na magbibigay ng katotohanan at kalwalhatian sa puso at inyong isipan. Ito na ba talaga ang pinili mo, Prinsipe? Isa kang magiging na minuno ng hinaharap. Ngunit ngayon, tila ika'y naghihirap. Ang paghihirap ay pagsisimula ng ating mga pagdurusa sa ating puso. Ang ating mga pagdurusa ay buhat ng ating paghihirap. Ang ating pagdurusa ay naiulat din sa ating pagdurusa. Ngunit mayroon tayong maaaring gawing landas upang tayo mahalaya at makawala sa ating sumpa. Ang buhay ay tila isang siklo. Ito ay pagulog. Ito ay paulit-ulit ang ikot. Ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang nangyayari sa iyo? Ito ay nakatalaana. Ang mga aral ng Dharma ay walang katapusan at walang hanggan. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga aral na ito nang sa gayon ay matutunan mo ang katotohanan at natin mo ang katotohanan. Ang pagnanasa ay ang sanhi ng ating paghihirap. Ang bawat
landas na ating tinatahak. Ang mga hakbang sa tungong tamang landas ay magdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Alam mo ba na ang apat na katotohanan ay dapat namin malaman? Ang unang katotohanan. Ito ay ang pagdanasa na nag-uugat sa paghihirap. Sinasabi mo na dapat tayo ay hindi nagbuhay sa ating mga pagdanasa dahil ito ay lusa natin. Sa bawat pagdanasa, ang puso'y nagiging alipin ng ating paghamal. Ngunit, sa landas ng katamaan, ang pag-asay ng mamayan, ang payapa ay bibigay pag-asa. Tama ka, ang payapa ay bibigay pag-asa. Ang katotohanan nagkakit sa atin sa landas ng mapayapa. Ang landas patungo sa kamalatian ay matatagpuan sa walong pinagdaan. Ito ay nagkakaroon at magtututo sa atin kung ano nga ba ang dalawang pagkusa ng walang pagdanasa at walang kasalanan. Ito ay nakatuon sa tamang pag-isip, sa tamang pag-iinay, sa tamang pagsasabuhay ng pag-iinay, sa tamang pag-iinay, sa tamang pag-iinay sa iba, at marami na tayo tutugasan. Kung tayo ay mas palalagimin pa natin ang ating mga pangalan sa walong. Ito ang magdadala sa atin sa landas ng katotohanan. Ito ang magdadala sa atin sa kaligatan ng landas ng katotohanan. Ang turo ni Buddha ay isang liwanag sa diin. Ipagbigay alam natin na siya ang guro ng daan. Siya din mismo ang daan sa buhay na ito. Ang buhay ay may hanggan. Ang lahat ng bagay ay umupa. Ang mga araw, ang mga salita, ang pagmamahal, ang oras, ang pagkatao, ang pagiging tao, ang pagdanasa, ang pagpapasabi, ang pagsasakripisyo. Lahat yan ay walang hanggan. Piling pa man ang isang paraan upang ito ay walang pasan, upang tayo ay makatungo sa isang landas ng makakamahalan at landas na tayo ay kaibigan ng kapayapaan. Ito ang landas na kung saan kita natin. Hindi namin kaya na wala ang iyong landas. Sapagkat ang iyong pagpili sa tamang landas ang nagbibigay ng gabay sa amin. Paano kami magpapatuloy nang wala ka? Tandaan niyo na ang aking turo ay walang hanggan. Ngayon sinasabi ko sa inyo ang katotohanan ng aking paniwala. At ang landas ng kalwalatian ay magiging sa inyo. At kayo, ang aking mga disipulo, ang magdadala ng aking liwanag sa mundo ito. Ngayon, magpatuloy kayo sa paghahatid ng aking salita ng aking landas. Sa pagmumula sa inyo, ang iba't pang mga kalwalatian at katotohanan na magbibigay ng mas marami pang kasaganaan at katunayan sa mundo. Ito ay isang paglamang
Magsilbi kayong lampara sa dilim na kinakailangan ng buwan. Magsilbi kayong pag-asa sa landas na hindi na nakikitaan ng liwanag. Magsilbi kayong gabay sa mga individual na kinakailangan ng Panginoon at Panginoon. At maniwalaan niyo ang mga salita na magagawa at makakagawa ng madali. Di ba? Sa wakas, magsilbi na kayong lakad sa inyong mga sarili. Direkalayin na si Buddha. Serrano bilang may sakit na tao.